Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. Na hindi mo pa rin magagamitin ang 100% ng iyong lakas. Bahala ka. Baka hindi mo yan mapakinabangan pagtalo ka na. At si Boro naman hindi sumagot dyan. At muli na lang siyang sumugod kay Jimprix. Kaya dyan binugbog na siya ng alamat na hunter ng sunod-sunod na atake. Bugbog sarado na si Boron dyan. Pero habang binubugbog nga ni Jing ang bantay, bigla siyang napatigil dyan dahil ginamit na ni Boron ang 100% ng kanyang lakas. At sa isang iglap nga, nawala na siya sa harap ni Jimprix at nasa itaas na siya para bumayo ng sobrang lakas. Pero si Jing nga bigla ring nawala dyan, pero wasak nga ang tinamaan ni Boron. At dyan nga sabi ni Jing na mabuti ginamit mo na ang tunay mong lakas. Pinilit mo ko sagot ni Boron. At dyan nga pinagpatuloy na nila ang kanilang laban. At si Boron patuloy sa pagbayo, kaya patuloy na nawawasak ang kanilang kapaligiran. At sabi nga ni Jing, sa paggamit nga daw ng halimaw na ito sa kanyang 100% na lakas, lalo rin daw ito naging mas agresibo sa pag-atake. At habang nag-iisip nga dyan ang alamat na hunter, nandyan na naman si Boron para bumayo. Kaya umilag agad si Jimprix. Pero sa pag-ilag nga niya, nandyan na agad ang bantay. Kaya si Jing lumipat agad sa likod niyan para kumounter. Pero sa pag-switch nga niya sa likod ng bantay, alam din yan na nasa likod na ang hunter. Pero si Jing nga alam din na alam na ni Boron na nasa likod na siya. At dyan nga si Boron umatake patalikod ng sobrang bilis. At sa pag-atake nga niya, wala na si Jing sa likod niya at nasa itaas na bahagi na yan para umatake. At sa pool nga dyan si Boron, pero ang bantay biglang umiti dyan dahil sa pagtama sa kanya ng atake ng hunter. Bigla niyang dinakot yan at hinampas ng sobrang lakas. Kaya baon ang alamat na hunter sa kalupaan. At pagkatapos nga niyan, bumangon na si Jing at sabi niya na nadali nga daw siya ng bantay. At dagdag niya pa na masyado nga daw wild ang atake na yon. Pero si Boron nga wala nang pakialam sa pinagsasabi ni Jimprix at sumugod na lang siya diyang muli para umatake. At ang ating bidang hunter naman nag-iisip dyan kung paano niya checkmate ang bantay dahil matigas din daw ang katawan nito at parang manhid. Pero kahit ganun pa daw, tinitiyak niya na kukunin niya rito ang napakagandang panalo dahil hindi nga daw siya mapipigilan ng kahit sino sa kanyang hangarin na makapasok sa loob ng Dark Continent. At dyan nga, habang papasugod na si Boron, si Jing naman nag-ipon na rin ng malakas na aura sa kanyang kamao at sinabayan nga niya ang atake ng bantay. Kaya sabayan sila dyan ng sobrang lakas.
Pero sa kanilang sabayan nga, isa lang ang nanatiling nakatayo. At yan nga'y walang iba kundi ang alamat na hunter na si Jim Pricks. At dyan nga, tanong niya sa lahat ng mga gatekeeper na pwede na ba akong makapasok sa Dark Continent. At sabi nga nila yung king, no daw. Pero bago pa nga makapasok si Jing sa loob ng madilim na kontinente, nagtanong pa siya sa mga gatekeeper at sabi niya na maaari ba akong magtanong? At sagot nga ng mga bantay na sige daw, na ang tao bang nakapunta rito sa nakaraan ay nagngangalang Don Pricks. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, sana huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!